Meron lang akong gustong i-share sa inyo, no, para sa mga nahihirapan baklasin yung pinakagilid ng Epson 3210, 3250 or 5290, basta yung mga Epson na lumang model, kagaya nito, no, Epson 3210, tatanggalin nyo lang yung pinaka-screw dito. Merong screw dito na isang piraso. So once na maalis mo yon, ganito yung itsura niya. Ganyan, kung nakikita sa camera. So, bakit ko nga ba gustong ituro sa inyo yon? Kasi napakaraming error kayong may experience na kailangan yung baklasin yung pinaagilid. At wag na wag kayong matatakot mga tropa na baklasin to. So, once na matanggal nyo na yung isang screw doon, ganito na yung gagawin ninyo. Para nyo siyang gaganito, parang i-flip ninyo yung pinakagilid. Ayan o, huwag kayong matatakot mga tropa. Hindi yan masisira. Ayan o, ganyan. Ayan, 'di ba? Tapos pag ibabalik niyo na, eto isasangkalan nyo dito sa pinakailalim kung saan siya nakalocate or kung ano yung pinaka-location niya. Ayan o, ganyan. Itutulak nyo lang siya ng ganon. Ipupush forward nyo lang siya. So pag tatanggalin, ganon, pag ganon, gagamit kayo ng konting puwersa, basta huwag kayong matatakot. So next na ituturo ko sa inyo, no? So eto, no, ni-repair ko siya. Na-experience ko yung error 021. So may experience nyo yun kapag may mga maliliit na papel na nasa gilid, kagaya nito. And ang dami niya. So kapag natanggal nyo na yung isa, meron pa ring error 21. Hanapin nyo pa yung ibang nakalagay na papel na nasa singit-singit or mga balahibo ng pusa or aso. Tapos mawawala na yung error na yun. Usually nandito sa mga gilid-gilid or nandun sa pinakakabilang dulo. And next, kaya ako tinuro sa inyo na dapat matuto kayong baklasin yung gilid. Usually nasisira or natatanggal to. Hindi naman siya usually nasisira kapag inaangat nyo siya ng kagaya ng ganyan. Kung nakikita nyo, no, kuha tayo ng ilaw, ayan, no. Usually inaangat natin yan 5290, 3210, 31110, 3250. Lalagyan nyo ng kalang. Tapos kapag ka nilagyan nyo siya ng kalang, usually or eventually, hindi nyo sinasadya, natatanggal yung pinaka flex cable na yan. Maalin dyan natatanggal kasi nauunat siya. Kasi yung iba hindi nyo tinatanggal yung pinaka sticker nya. Kaya pag ginanito nyo siya, nilagyan nyo ng sangkalan, yung pinaka scanner, na huhugot. So, kaya ako tinuro na dapat tanggalin nyo yung pinaagilid at huwag kayong matakot. And next, kapag lilinisin ninyo yung encoder disc, ayan o, ito yung encoder disc and ito yung encoder sensor. And kapag na-experience nyo yung error 0000 something 43, basta yung 43, dito yung error nun. Dito yan sa encoder disc. So, worst case scenario, papalitan nyo tong encoder disc. Mura lang naman yan, halagang 20 or 40. And pinaka worst case scenario, papalitan nyo tong pinaka encoder na sensor na nagkakahalaga ng around 60 pesos kung hindi ako nagkakamali or 40. Parang wala pang 100 yan kung papalitan nyo. Pero pinakaunang gagawin niyo, first aid, pupunasan nyo lang to ng tissue. Huwag kayong gagamit ng kahit na anong tubig, wag, or cleaning solution, wag, basta tissue lang. Punasan nyo lang siya, eto, tapos yung pinakagilid, and may senaryo na natatanggal yung pinakadikit nya or yung adhesive nya. So mag-ready kayo ng pinaka-glue. Kung meron kayong mga glue sa Sintra board, pwede yun. Hindi ko lang sure sa pinaka-technician talaga, mga tropa. Ako nagdi-DIY lang ako. So ako ang ginamit ko, eto, yung T8000 na glue, dinikit ko ulit siya. Pero kung gusto niyo naman na palitan na bagong encoder disc, bili na lang kayo kasi ito, minsan katagalan nawawala yung adhesive niya. Kaya kailangan niyo siyang dikitan. And ito yung pinaka last na senaryo, kahit na nailagay niyo na ng ganyan, tapos meron pa ring error 43, tapos kahit na nagpalit na kayo ng encoder na sensor, ang gawin nyo, dapat tama yung alignment ninyo. Kasi eto, no, sa mga baguhan, hindi nila naitatama yung alignment. So, hindi nababasa ng maayos ng pinaka-sensor yung encoder na disc na eto.
'Di ba? Kumbaga sagad na sagad yung pagkakalagay nila doon. Dapat hindi sagad na sagad. Dapat ganyan lang yung alignment kasi nandun sa bandang gitna yung pinaka-sensor, kumbaga yung nag-read yung mga lines na yan, no? May mga lines yan. Ayan, kaya iingatan nyo na wag ma-damage. Parang yung encoder strip natin, may mga wire din yan, yung may mga guhit-guhit yan, kaya dapat hindi siya mabubungi. So, ayun, at least natutunan nyo na kung paano i-fix yung error 21 or yung error 43 at yung error para dito sa scanner nya. Kaya itinuro ko sa inyo yung pagbabaklas ng pinaagilid. Dun sa pinakagabilang gilid naman, halos ganun din. And kailangan nyo rin yun matutunan yung nandito sa kabila para naman yon sa cupping station. Kasi minsan naiipit yung pinaka-hose, kailangan yung palitan or ayusin yung pagkakalagay ng hose or papalitan nyo yung mechanism na nakalagay doon sa cupping station kasi minsan napupudpud yon. So ayun na lang mga tropa, no? Quick video tutorial lang to ng pagre-repair kung na-experience nyo to time to time and hindi nyo maiiwasan na mag-repair ng sarili nyong printer kasi time to time masisira yan, walang immortal na printer. So yun lang yung masasabi ko mga tropa, like, share and subscribe. At ang presyuhan kung maninikal kayo ng ganito depende sa inyo, pero ako yung customer ko sisingilin ko na lang siya ng 500, okay na ako doon. Kasi mahirap nang magka-cancer mga tropa, no? So ayun lang, kung gusto nyong mahalan, bahala kayo sa buhay nyo. And naniniwala tayo sa karma mga tropa, no? So ayun lang, like, share, and subscribe. At huwag na huwag magpapauto. Bye bye. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa. Sa Opicom, magkaiba lang siya ng design or yung placement ng settings na itong mga to. Pero kung makikita mo, no, halos pares lang yun kung medyo may idea ka. Ito yung heating element mga tropa. Ayan, kulay blue tsaka puti. Dun sa coif na inayos natin kanina, puti tsaka pula. Minsan din puti tsaka itim. Ayan, pero okay lang yan. Basta eto, make sure na nakakonect yung mga heating element dito sa mga wire na to. Ayan, oh. Dalawahan yan, yung isa sa ilalim. Binuksan ko na pati yung laminating machine ko para maipakita ko sa inyo. Halos parehas lang yan. And napakadali lang yan ayusin or napakadali lang yan buksan mga tropa. Huwag kayong matatakot, iilan lang yung tornilyo niyan mga tropa. So binuksan ko na rin to para malinisan ko na rin yung mga ibang part. And take note, etong Opicom na laminating machine ko parang 7 years or 6 years na ata sa akin to. So ganyan siya katibay, naiiwan ko na siya ng magdamag 24/7, mga ilang beses na. Minsan nga 3 araw nakabukas siya, umiikot-ikot lang siya. Pinakamasamang side effect, tumaas yung kuryente namin. So ayun lang. Sana meron kayong natutunan a thing or two mga tropa, no? So dito na natin tapusin to. Lagi ko sinasabi, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.